Magandang araw po. Ako si Dr. Mateo Reyes at inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa ating mga senior citizen na magkaroon ng mas malusog at mas makabuluhang buhay. Sa loob ng maraming taon, personal ko pong nasaksihan kung paanong ang mga tila maliliit na pang-araw-araw na gawi ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang napakahalagang bagay na madalas nating nakakaligtaan. Ano ang nangyayari kapag tayo ay natutulog at kung paanong ang ilang mga ritual bago matulog ay maaaring hindi natin namamalayang nakaaapekto sa ating kalusugan, lalo na para sa ating mga lampas na sa edad na 70. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung ano ba talaga ang nagdedetermina kung gigising kayong sariwa ang pakiramdam o sa ilang napakasakit na pagkakataon kung bakit ang isang mahal sa buhay ay hindi na nagising? Ito'y isang nakababahalang isipin, ngunit isang bagay na hindi natin maaaring balewalain. Araw-araw, nakakarinig tayo ng mga kwento ng mga senior na mukhang malulusog naman na tulog ng maayos, ngunit hindi na nagising pa. Ang kanilang mga pamilya ay naiiwan sa pagkabigla naghahanap ng mga kasagutan. Walang malubhang sakit, walang mga babala. Isang payapang gabi lamang na nauwi sa isang hindi inaasahang trahedya. Maaari kaya itong naiwasan. Ang katotohanan po, ang inyong ginagawa bago matulog ay may mas malaking papel sa inyong mahabang buhay kaysa sa inyong inaakala. Ang maliliit at pang-araw-araw na gawi bago matulog ay maaaring tahimik na nagdudulot ng stress sa inyong puso, nakakaabala sa inyong paghinga o nagtitrigger ng mga mapanganib na pangyayari tulad ng stroke at atake sa puso, lalo na pagkatapos ng edad na 70. Ngunit narito po ang magandang balita. May kapangyarihan kayong kontrolin ito. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit ngunit kritikal na pagbabago sa inyong panggabing rutina, mapoprotektahan ninyo ang inyong puso, mapapabuti ang inyong tulog at gigising kayong masigla at malusog tuwing umaga. Sa artikulong ito, ibubunyag natin ang 4 na karaniwang gawi bago matulog na maaaring naglalagay sa inyong buhay sa panganib at kung ano ang dapat gawin sa halip. Ang ilan sa mga ito ay maaaring makagulat sa inyo at ang ilan ay maaaring ginagawa niyo na ng maraming taon nang hindi namamalayan ang mga nakatagong panganib. Samahan niyo po ako hanggang sa dulo dahil ang huling gawi ay isa sa pinakamadalas na hindi namamalayang ginagawa ng karamihan sa mga senior tuwing gabi, kahit na ito pa ang maaaring pinakamapanganib sa lahat. Magsimula na po tayo. 1. Pagbabaliwala sa mga senyales ng puso sa gabi. Kung paano ang kinakain. Bago matulog ay maaaring tahimik na mamamatay tao. Madalas itong nagsisimula bilang isang simpleng gawi. Marahil isang mainit na mangkok ng sabaw, isang sandwich sa hating gabi, o ilang kagat lang ng tirang pagkain bago matulog. Ginagawa nyo na ito ng maraming taon at wala namang masamang nangyari. Ngunit pagkatapos ng edad 70, ang dating tila hindi nakapipinsala ay maaaring tahimik na naglalagay sa inyong puso sa panganib habang kayo ay natutulog. Ang katawan ay kahanga-hanga, ang tibay, ngunit binabago ng pagtanda ang lahat.
bumabagal ang inyong metabolismo, hindi na gaanong episyente ang panunaw, at ang puso, ang inyong pinakamahalagang organ, ay mas nagsisikap upang makasabay ang inyong kinakain, at mas mahalaga kung kailan kayo kumakain, ay direktang nakakaimpluwensya sa inyong kalusugang cardiovascular sa paraang hindi napapansin ng karamihan. Ang pagkain sa hating gabi na dating nagdudulot ng ginhawa ay maaari na ngayong maging isang hindi nakikitang sanhi ng mga mapanganib na pangyayari sa gabi. Kapag kumonsumo kayo ng mabigat na pagkain malapit sa oras ng pagtulog, ang inyong katawan ay lumilipat sa digestion mode sa halip na malalim na pamamahinga. Ang inyong tiyan ay gumagawa ng mas maraming asido, nananatiling aktibo ang inyong mga bituka, at nananatiling mataas ang inyong heart rate, gayong dapat sana ay bumabagal na ito. Lumilikha ito ng ripple effect, nagpapataas ng posibilidad ng acid reflux, pagtaas ng blood sugar, at maging ng mas mataas na presyon ng dugo sa gabi. Para sa isang taong may dati ng sakit sa puso o diabetes, ang kombinasyong ito ay maaaring nakamamatay. Isang nakatagong panganib ng pagkain sa hating gabi ay ang epekto nito sa autonomic nervous system na kumokontrol sa mga hindi kinukusang paggana tulad ng heart rate at presyon ng dugo. Ang panunaw ay nag-a-activate sa sympathetic nervous system, ang fight or flight na tugon. Kung kailan dapat sana ay pumapasok ang inyong katawan sa parasympathetic state, kung saan nangyayari ang paggaling at pag-recover. Ang resulta, isang pusong hindi kailanman lubos na nakapagpapahinga, isang katawang nananatiling alerto, at isang gabing puno ng mababaw at naantalang tulog. Marahil ang pinaka nakababahalang kahihinatnan ay ang koneksyon sa pagitan ng pagkain sa hating gabi at nocturnal hypertension, isang kondisyon kung saan ang presyon ng dugo ay nananatiling mapanganib na mataas sa gabi sa halip na bumaba gaya ng nararapat. Natuklasan sa mga pag-aaral na ang mga senior na kumakain ng hapunan o merienda ng late bago matulog ay mas malamang na makaranas ng nocturnal hypertension na makabuluhang nagpapataas ng kanilang panganib sa atake sa puso at stroke habang natutulog. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na bloated o hindi mapakali. Ito ay tungkol sa pangmatagalang hirap na idinudulot sa cardiovascular system kapag ang katawan ay napipilitang mag-multitask sa halip na magpabata. Para sa mga may diabetes o insulin resistance, ang pagkain sa hating gabi ay maaaring magpataas ng husto ng blood sugar kung kailan hindi handa ang katawan na harapin ito. Bumabagal ang produksyon ng insulin sa gabi na nagpapahirap sa episyenteng pagproseso ng glucose. Ang mataas na blood sugar sa magdamag ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng arrhythmias, mga irregular na tibok ng puso na maaaring maging banta sa buhay. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong matulog ng gutom. Ang susi ay ang tamang oras at kontrol sa dami. Ang pinakamahusay na paraan ay tapusin ang inyong huling buong pagkain nang hindi bababa sa 2 hanggang 4 na oras bago matulog na nagbibigay sa inyong katawan ng sapat na oras para matunaw ang pagkain. Kung talagang kailangan ninyo ng isang bagay
bago matulog pumili ng maliit at makapusong merienda tulad ng isang dakok ng mani, isang hiwa ng abokado o isang tasa ng herbal tea. Ang mga pagkaing ito ay hindi magpapabigat sa inyong sistema at maaaring makatulong pa sa mas mahimbing na tulog. Sa pagpikit ng inyong mga mata sa gabi, ang inyong puso ay karapat-dapat ding magpahinga tulad ninyo. Ang isang simpleng pagbabago sa kung kailan at ano ang inyong kinakain ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng paggising ng sariwa o hindi na paggising pa. 2. Ang madaling araw na pagpunta sa banyo na maaaring higit pa sa tulog ang iyong magastos. Nagsisimula ito bilang isang paminsan-minsang abala, isang pagpunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi, isang maikling pagkaantala bago kayo muling humiga. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mga paggising na ito ay nagiging mas madalas, mas nakakaabala. Ang dating mahimbing na tulog ay parang pira-piraso na ngayon na parang ang tulog ay nawawala ng paunti-unti. Sinasabi nyo sa inyong sarili na bahagi lang ito ng pagtanda, isang maliit na abala, walang dapat ikabahala. Ngunit paano kung ang mga panggabing pagpunta sa banyo ay higit pa sa isang istorbo? Paano kung tahimik itong naglalagay sa inyo sa panganib sa mga paraang hindi nyo kailanman naisip? Ang nokturya, ang kondisyon ng madalas na pag-ihi sa gabi, ay hindi lamang tungkol sa naantalang tulog. Nagdudulot ito ng malaking hirap sa katawan, pinipilit ang puso at nervous system na umangkop sa biglaang pagbabago sa posisyon, presyon ng dugo at pagkaalerto ng maraming beses sa isang gabi. Sa bawat paggising nyo, ang inyong katawan ay nabibigla mula sa natural nitong sleep cycle, nagtitrigger ng sunod-sunod na physiological responses na maaaring mapanganib lalo na sa mga mas nakatatanda. Ang simpleng pagkilos ng pagtayo ng masyadong mabilis pagkatapos ng mahimbing na tulog ay maaaring magdulot ng postural hypotension, isang biglaang pagbaba ng presyo ng dugo na humahantong sa pagkahilo, kawalan ng balanse, at mas mataas na panganib ng pagkahimatay. Para sa maraming senior, ganito nangyayari ang mga pagkahulog. Isang maling hakbang sa dilim, isang sandali ng pagkalito ay maaaring humantong sa bali ng balakang pinsala sa ulo o mas malala pa. Bukod sa mga pisikal na panganib, mayroong nakatagong pinsala na idinudulot ng nokturya sa utak. Ang tulog ay kung kailan nag-aayos ang katawan, kung kailan pinagsasama-sama ng isip ang mga alaala at nililinis ang mga toxin na naiipon sa buong araw. Sa bawat paggising nyo, kahit ilang minuto lang, ang inyong sleep cycle ay nasisira. Ang malalim at nakapagpapanumbalik na tulog na nagpoprotekta sa kalusugan ng utak ay nawawala, napapalitan ng mas mababaw at pira-pirasong pahinga. Sa paglipas ng panahon, ang talamak na pagkagambala sa tulog ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng paghina ng pag-iisip, demensya, at maging ng Alzheimer's disease. Ang tila hindi nakapipinsalang mga pagkaantala sa gabi ay maaaring aktwal na nagpapabilis sa pagtanda ng utak. Ang magandang balita po ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda ang nokturya. Ang mga simpleng pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makabawas ng malaki sa epekto nito.
Isa sa pinakamabisang estratehiya ay ang pagsasaayos kung kailan at gaano karami ang inyong iniinom. Maraming senyor ang nagkakamali sa pag-inom ng maraming tubig sa gabi. Iniisip na kailangan nilang manatiling hydrated sa magdamag. Ngunit ang pangangailangan ng katawan sa hydration ay dapat matugunan ng mas maaga sa araw na nagbibigay sa mga bato ng oras upang iproseso ang mga likido bago matulog. Ang caffeine at alak na parehong nagsisilbing diuretics ay dapat ding limitahan sa hapon at gabi. Maging ang tila simpleng mga inumin tulad ng herbal tea ay maaaring makadagdag sa nokturya kung iinumin ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Para sa mga nagigising pa rin sa gabi, mahalagang bawasan ang mga panganib na kaugnay ng pagbangon sa kama. Ang pag-install ng mga night light na may motion sensor ay makatutulong upang maiwasan ang pagkalito. Ang pagkakaroon ng matatag na kasangkapan sa malapit para suportahan ay maaaring makabawas sa panganib ng pagkahulog. Sa ilang kaso, ang pagsasaayos ng oras ng mga gamot, partikular na ang mga diuretic sa ilalim ng gabay ng doktor, ay maaari ring makagawa ng malaking pagkakaiba. Ang isang pagpunta sa banyo sa gabi ay maaaring tila isang maliit at madaling makalimutang sandali. Ngunit para sa mga senior, maaari itong maging isang tahimik na banta sa parehong pisikal na kaligtasan at pangmatagalang kalusugan. Sa pamamagitan ng paggawa ng maalalahanin na pagbabago sa inyong rutina, mapoprotektahan ninyo ang inyong katawan, mapangangalagaan ang inyong tulog, at masisigurong ang bawat gabi ay tunay na nagsisilbi sa layunin nito, nagpapanumbalik, nagpapalakas, at naghahanda sa inyo para sa mga susunod na araw. 3. Ang pagtulog sa masyadong mainit na kwarto ay tahimik na nagpapahirap sa inyong puso. Mayroong hindi maikakailang ginhawa sa isang mainit at komportableng silid-tulugan. Maraming senior ang likas na nagpapataas ng temperatura sa gabi. Naniniwalang makatutulong ito sa kanilang mas mahimbing na pagtulog, pipigilan silang makaramdam ng ginaw at poprotektahan sila mula sa discomfort. Ngunit ang nararamdamang init at seguridad ay maaaring aktwal na naglalagay ng nakatagong stress sa puso, nagpapataas ng panganib ng nighttime dehydration, cardiovascular strain, at maging ng mga nakamamatay na pangyayari tulad ng stroke o atake sa puso. Habang tayo ay nagkakaedad, humihina ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang temperatura. Hindi tulad noong mas bata pa tayo kung saan ang bahagyang pagtaas ng temperatura ng silid ay maaaring hindi gaanong mahalaga. Ang katawan ng isang senior ay hindi na gaanong episyente sa pagpapalamig ng sarili. Ang mga sweat gland ay hindi na gaanong aktibo, bumabagal ang sirkulasyon, at nahihirapan ang katawan na ilabas ang sobrang init. Maaari itong humantong sa overheating nang hindi nyo namamalayan, lalo na sa kalaliman ng gabi kung kailan dapat nagpapahinga ang katawan. Kapag masyadong mainit ang silid, kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang puso upang mapanatiling malamig ang inyong katawan. Lumalapad ang mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo, na siya namang pumipilit sa puso na tumibok ng mas mabilis
upang mapanatili ang sirkulasyon. Ito ay lalong mapanganib para sa mga individual na may dati ng kondisyon sa puso o mataas na presyon ng dugo dahil ang dagdag na stress ay maaaring mag-trigger ng arrhythmias o iba pang komplikasyon sa cardiovascular. Maraming kaso ng nighttime heart attacks ang nangyayari sa mga individual na hindi namamalayang natutulog sa mga kapaligirang masyadong mainit na pumipigil sa kanilang katawan na lubos na makapagpahinga at makarecover. Ang dehydration ay isa pang nakatagong panganib. Kahit ang bahagyang overheating ay maaaring humantong sa mas mataas na pagkawala ng likido sa pamamagitan ng pawis na nagpapalapot ng dugo at nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo. Ang dugo na mas makapal at mas mabagal ang daloy ay nagpapataas ng tsansa ng stroke, partikular sa mga senior na ang sirkulasyon ay may problema na. Iniisip ng karamihan na ang dehydration ay issue sa araw, ngunit ang katotohanan ay nawawalan ang katawan ng malaking dami ng tubig habang natutulog, lalo na kung masyadong mataas ang temperatura ng silid. Nakakaabala rin sa kalidad ng tulog ang mainit na silid tulugan. Natural na lumalamig ang katawan bilang paghahanda sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Ngunit kapag masyadong mainit ang silid, naaantala ang prosesong ito. Sa halip na pumasok sa mga kritikal na yugto ng malalim na tulog na sumusuporta sa memorya, immune function at pangkalahatang pag-recover, nananatili ang katawan sa mas mababaw at hindi mapakaling estado. Ang mga senior na natutulog sa maiinit na silid ay madalas gumising na pagod-antok o kahit kinakapos ng hininga nang hindi namamalayan na ang kanilang kapaligiran sa pagtulog ang nagnanakaw sa kanila ng tunay na pahingang kailangan nila. Ang ideal na temperatura sa pagtulog ay nasa pagitan ng 15.5 C hanggang 19.44 C. Bagamat maaaring malamig ito, sa simula mabilis na nag-a-adjust ang katawan na humahantong sa mas mahimbing na tulog at mas mabuting kalusugan ng puso. Ang paggamit ng mga kumot na yari sa cotton na breathable sa halip na mabibigat na sintetikong materyales ay makatutulong upang mapanatili ang init nang hindi naiipon ang sobrang init. Ang isang maliit na bentilador o bukas na bintana ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon ng hangin na tinitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng sariwa at malamig na hangin sa buong gabi. Ang temperatura ng inyong silid tulugan ay higit pa sa usapin ng ginhawa. Ito ay usapin ng kalusugan at mahabang buhay. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliit na pagsasaayos sa kapaligiran kung saan kayo natutulog, maaari ninyong mapagaan ang hirap sa inyong puso, mapababa ang inyong panganib sa dehydration at mga komplikasyon sa cardiovascular at gumising tuwing umaga na talagang sariwa ang pakiramdam. 4. Ang pagtulog sa maling posisyon ay maaaring dahan-dahang makapinsala sa inyong puso at baga. Karamihan sa mga tao ay hindi iniisip kung paano sila natutulog. Tutal basta komportable kayo, hindi na dapat mahalaga. Tama po ba? Ngunit pagkatapos ng edad 70, ang paraan ng inyong pagtulog ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng malalim at nakapagpapanumbalik na pahinga at ng isang tahimik at hindi nakikitang hirap sa inyong puso at baga.
Ang posisyong pinipili ninyo sa gabi ay nakakaimpluwensya kung gaano kaepisyente humihinga ang inyong katawan, kung gaano kahusay dumadaloy ang dugo sa inyong puso, at maging ang inyong panganib na magkaroon ng malubhang kondisyon sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Ang pagtulog ng nakatihaya ay maaaring tila natural, ngunit para sa maraming senior, isa ito sa pinakamapanganib na posisyon. Habang kayo ay nagre-relax, hinihila ng grabidad ang dila at malalambot na tissue ng lalamunan paatras na bahagyang humaharang sa daanan ng hangin. Maaari itong humantong sa obstructive sleep apnea, isang kondisyon kung saan paulit-ulit na humihinto at nagsisimula ang paghinga sa buong gabi. Kahit hindi kayo lubos na magising, nahihirapan ang inyong katawan. Bumaba ang antas ng oxygen, mas nagsisikap ang puso, at ang utak ay tumatanggap ng mga senyales ng pagkabalisa na pumipigil sa inyong maabot ang malalim na tulog na desperadong kailangan ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang hindi nagagamot na sleep apnea ay nagpapataas ng panganib ng mataas na presyon ng dugo, pagpalya ng puso, at maging ng biglaang pag-atake sa puso habang natutulog. Ang pagtulog ng nakatagilid sa kanan, bagamat mas mabuti para sa paghinga kaysa sa paghiga ng nakatihaya para sa ilan, ay maaaring magdulot ng karagdagang presyon sa puso para sa iba. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang posisyong ito ay maaaring makapiga sa mga pangunahing daluyan ng dugo na posibleng makaapekto sa optimal na sirkulasyon ng dugo at magpahirap sa puso na magbomba ng episyente. Para sa mga senior na may ilang dati ng kondisyon sa puso, ito ay teoretikal na maaaring mag-ambag sa mga issue tulad ng fluid retention, bagamat patuloy pa rin ang pananaliksik. Ang pinakamainam na posisyon sa pagtulog na karaniwang inirerekomenda para sa kalusugan ng puso at magandang sirkulasyon ay ang pagtagilid sa kaliwa. Pinapayagan ng posisyong ito ang puso na magbomba ng mas episyente dahil tinutulungan ito ng grabidad, posibleng nagpapabuti ng sirkulasyon, at maaari pa ngang makatulong sa panunaw. Para sa mga madaling kapitan ng acid reflux, ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa ay nakatutulong na maiwasan ang pag-akyat ng asido mula sa tiyan patungo sa esophagus na nagbabawas ng discomfort sa gabi at nagpapabuti ng kalidad ng tulog. Ang paggawa ng simpleng pagsasaayos sa inyong posisyon sa pagtulog ay maaaring hindi tila makabuluhan, ngunit maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa inyong pangmatagalang kalusugan. Ang paggamit ng body pillow para suporta ay makatutulong upang hindi kayo gumulong ng nakatihaya. Ang bahagyang pag-eleba ng ulo gamit ang dagdag na unan o adjustable bed ay maaari ring mapabuti ang daloy ng hangin para sa maraming individual. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang posisyon sa pagtulog, mas madali kayong makahinga, masuportahan ang inyong puso, at matiyak na ang pahinga ng bawat gabi ay tunay na nagpapanumbalik sa inyong katawan. Pangwakas na kaisipan, maliliit na pagbabago, malaking epekto sa inyong buhay. Ang mga gawin na dala ninyo sa gabi ay may mas malaking kapangyarihan sa inyong kalusugan kaysa sa inyong inaakala. Ang pagkaing kinakain ninyo bago matulog, ang temperatura ng inyong silid,
ang paraan ng inyong pagtulog at maging kung gaano kadalas kayong nagigising sa gabi ay maaaring magtakda kung ang inyong katawan ay nagpapahinga, gumagaling at lumalakas o kung ito ay tahimik na nahihirapan. Pagkatapos ng edad 70, bawat desisyon na gagawin ninyo tungkol sa inyong pagtulog ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito ay tungkol sa kaligtasan, mahabang buhay at kalidad ng mga darating na taon. Isang simpleng pagsasaayos, pagkain ng hapunan ng mas maaga, pag-inom ng mas kaunti bago matulog, pagpapalamig ng inyong silid tulugan o pagbabago ng inyong posisyon sa pagtulog ay maaaring magpasimula ng isang sunod-sunod na positibong epekto. Ang inyong puso ay tumitibok ng mas matatag, ang inyong mga baga ay nakakakuha ng hangin ng mas malaya at ang inyong utak ay nakararanas ng malalim at hindi na antalang pahinga na kailangan nito upang gumana ng pinakamahusay. Ang tulog ay hindi lamang tungkol sa pagpikit ng inyong mga mata. Ito ang pundasyon ng inyong kalusugan, ang tahimik na puwersa na nagdedetermina kung gaano kahusay kayong mamumuhay sa bawat araw na sumusunod. Ngayong gabi, bago kayo matulog, maglaan ng sandali upang magnilay. Ano ang isang maliit na pagbabago na maaari ninyong gawin upang maprotektahan ang inyong katawan habang kayo ay natutulog? Nasa inyo po ang desisyon at ang gantimpala, isang mas mahaba, mas malusog at mas masiglang buhay ay sulit na sulit. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko ay ito: huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng maliliit at tuloy-tuloy na pagsisikap sa pamamahala ng inyong kalusugan. Hindi ito tungkol sa mga biglaang pagbabago, kundi sa maalalahanin at pang-araw-araw na pagpili. Ang mga tila maliliit na pagsasaayos na ito sa inyong rutina bago matulog ay maaaring maipon tungo sa malalaking benepisyo para sa inyong puso, inyong isip, at inyong pangkalahatang sigla. Mas may kontrol kayo kaysa sa inyong inaakala. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan ng sandali upang magnilay at ibahagi sa mga komento ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa talakayang ito na plano ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa mas mabuting kalusugan. Kung nakatulong po ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga maaaring makinabang sa mga pananaw na ito. Salamat po sa inyong pakikinig at naway mamuhay tayo ng lubos at malusog